Minamahal po namin mga kapatid sa Panginoon at kamanggagawa sa ubasan ng Lord, mga pastors, ministers, church workers. God bless you po lahat sa gabing ito. Talakayin po natin itong dahil nasa panahon po tayo ng holiday season, Christmas is going on, talakayin natin ang Pasko, itong Christmas. Saan ba nagmula ang salitang Christmas? Ano ba ang Christmas na po? Sa isang Kristiyano. Tingnan po natin dito sa Matthew chapter 1, ang kapanganakan ni Jesucristo. Marami pong revelation ng Lord dito na dating hindi natin alam, pero ngayon makikita natin yung malinaw na katotohanan ito, mga kapatid, kasi marami tayong sinusunod na tradisyon na ang totoo wala naman po sa Bible. Kaya kailangan awakan natin ng Bible. Dito lang tayo manangan po sa banal na sulatan. Kailangan lahat ng doktrina, lahat ng aral ay biblical. Ito po ang batayan ng Lord. Basihan ng katotohanan itong Bible. Kaya babasahin po natin dito sa Mateo Kapitulo 2, Matthew chapter 2, beginning verse 1. Babasahin ko po. Thank you, Lord Jesus. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. And they said unto him, In Bethlehem of Judea. For thus it is written by the prophet Isaiah. And thou, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the princes of Judah. For out of thee shall come out a governor that shall rule my people Israel. Then Herod, when he had privately called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the young child. And when you have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. Verse 9. When they had heard the king, they rejoiced, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. And being warned of God, last verse, being warned of God in a dream, that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. Praise the Lord. Ito po ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo nang siya po'y panganak sa Bethlehem. Sabi rito, when Jesus was born in Bethlehem,
there came wise men from the east. May mga wise men o tinatawag sa Tagalog na mga pantas, matatalinong tao, mula sa silangan papunta po sa Jerusalem. Kaya nga itong mga pantas na ito, ayon sa Bible, wala tayong mababasa sa Bible na 3 kings. Tradition lang po yung 3 kings eh. Inimbento lang po yun. Nilagyan pa ng pangalan, di ba? Pero sa totoo, mga kapatid, wala pong 3 kings sa Mateo 2. Meron po rito mga pantas, mga wise men from the east. Mga kapatid, na nang makita nila ang tala ng Diyos o ang star ng Lord na nagpapahiwatig na ipinanganak na ang Kristo sa Bethlehem, nagkaisang mga wise men na maglakbay papuntang Israel. Cross country, di ba? Nung araw alam natin, wala pa pong bus, wala pang kotse, wala pang van. Kaya sila po ay naglakbay. Ang pwede lang sakyan noon ay mga kamelyo. Hindi pwede yung kabayo kasi mga kapatid, napakainit. Ang kamelyo lang po ang tatagal sa mga cross-country paglalakbay. Dahil may mga, alam nyo na, may sariling lalagyan ng tubig yung kamelyo, no? Nakakatagal sa init. Kaya ito po ang kanilang sasakyan. Kaya alam nyo, napakabagal ng kamelyo. Alam natin yun, no? Naglalakad dyan, mabagal lang po. Kaya ayon sa mga Bible scholars, ang paglalakbay na yon ng mga wise men mula po sa malayong bansa papuntang sa ibang bansa, dadaan sa disyerto, aabutin po yan ng umigit kumulang 3 linggo hanggang 1 buwan ang paglalakbay. Hindi biro. At sila po sigurado may mga private army yan. May mga security yan. Kasi nung panahong yon, maraming tulisan. Pwede kang hold the pin sa daan. Kaya nga, hindi ba nagkwento ang Panginoon ng mga prodigal son? Di ba merong, not prodigal son. Yung sinaktan ng mga tulisan, hold up, na the Good Samaritan, mga kapatid. Kaya, ang mga wise men na ito, nakahanda po sila. Kasi mayayamang tao ito na nagkaisa na pumunta ng Israel para sambahin at handugan ang Panginoong Jesucristo, ang hari ng mga Hudyo. Kaya mga kapatid, makikita natin dito na hindi lang sila 3, mga kapatid. Dahil plural ito, wise men. Maaring sila po ay 2, maaring 3, maaring 10, 20 o 30 na mga wise men na nagkaisa na maglakbay. Kaya pag sinabing wise men, plural marami sila. Pero walang nakatala sa Bible na 3 kings. Yan po'y gawa ng relihiyon, mga kapatid, no? At yan po'y ginawa pa nilang holiday. January 6, 3 kings daw. Pinag-celebrate nila yung 3 hari sa Bible. Wala naman pong 3 hari sa Bible, mga kapatid. Yun po ay galing po yan sa Book of Tradition nila. Kaya ito ay pagtutuwid lang po, no? At sila po ay nang dumating sila sa Bethlehem, sabi nila sa mga Hudyo, nasaan ang isinilang na hari ng mga Hudyo? Ang Kristo na tagapagligtas. Sapagkat nakita namin ang kanyang star sa silangan. Alam namin na siya'y pinanganak na. Nang marinig ito ni Haring Herodes, mga kapatid, nagulumihanan itong si King Herod. Kasi ayaw niyang may papalit sa kanya bilang hari. Sabi niya, masama ito. Kung tinuturing siyang hari ng mga Hudyo, mga kapatid, nagselo siya, no? Kaya sabi niya, sige, hanapin niyo siya. Hanapin niyo sa Bethlehem at pag nakita niyo, ipagbigay alam niyo sa akin para pumunta rin ako at para sambahin ko rin ang batang Kristo. Kaya mga kapatid, at umalis na yung mga wise men,
pumunta na sila sa Bethlehem. Nang sila po yung naglalakad na, biglang lumitaw yung star sa harap nila. Yung star na naglalakad na yon, umaandar po, lumilipad yung star. Ginaguide sila. Kaya alam nila yung kanilang pupuntahan, kaya sinundan nila yung star. Kapag lumiko sa kaliwa yung star, likurin sila sa kaliwa. Pag lumiko sa kanan, likurin sila sa kanan. Hanggang ang star po, ay nakarating po ang star sa Galilee. Hindi po sa Bethlehem. Dahil hindi sila nakarating ng Bethlehem. Hindi po, wala na ang batang Jesus sa Bethlehem nung panahon yun. Kasi ang paglalakbay ng mga wise men, aabutin ng more or less 1 buwan. Mga kapatid, isipin mo yon, napakatagal. Eh, alangan namang 1 buwan si Mary doon sa sabsaban doon sa kulungan ng mga hayop. Hindi pwedeng magtagal siya ng 1 buwan doon. Nanganak siya ngayon, kinabukasan, dinala na rin ni San Jose, palagay ko. Sabi nating 2 araw o 1 araw o 2 araw, inuwi na rin niya sa Galilee, sa isang bayan sa Galilee, sa Nazareth. Kaya mga kapatid, ito po ang maling pinakalat po ng relihiyon. Sabi rito, iba sinabi nila mga 3 kings sila, 3 kings. Yung mga pantas daw, 3 kings. At dumating daw sila sa sabsaban. Kaya nga pag gumagawa sila ng Belen, lalagyan nila ng baby Jesus sa sabsaban, lalagyan ng Mary, yung mga manika na si Mary, si Joseph, tapos maglalagay sila ng mga pastol sa gilid, tapos may 3 hari na nandun sa harap ni Jesus ang 3 hari na may koronang ginto. Mali po yung paniniwalang yon dahil wala pong 3 kings na nakarating sa sabsaban o sa kulungan ng hayop. Pakibasa natin ito. Mateo, ito po. Sabi rito, dinala sila ng star, habang sinusundan nila yung star, biglang tumigil na po yung star sa isang bahay, sa bubong ng isang bahay, hindi na po lumipad. Naunawaan nila na tinuturo na ng Panginoon kung nasaan ang batang Jesus, ang ating Panginoon, no? Na ipinanganak. Kaya doon po sila tumuloy. At ang sabi nito sa verse 11, ito po, sa 10, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Dahil yung star naglalakad hanggang sa lumilipad, hanggang sa dalhin sila doon sa bahay ni Mary at Joseph. And when they were come into the house, saan sila dumating? Into the house of Mary and Joseph. When they were come into the house, hindi sa sabsaban, hindi sa kulungan ng mga hayop. Ito ang dapat maituwid, yung maling paniniwala, no? Yung maling turo, kailangan ma-share po natin yung tama, yung katotohanan lang po. Kasi ang Bible, ang magko-correct. Ang Bible po talaga, ang magsasabi ng katotohanan, no? Yung talagang tunay, tamang istorya tungkol sa kapanganakan ni Jesus, makikita natin. Dumating ang mga wise men, hindi na sa sabsaban, kundi sa bahay ni Mary at Joseph. And when they were come, verse 11, into the house, they saw the young child, referring to Jesus, with Mary, his mother, and fell down and worship him. Nagpatira pa sila sa sahig at sinamba nila ang batang Jesus. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. Malinaw po ito. Kaya malinaw po na nang dumating po, dinala ng star ang mga pantas doon sa bahay ni Mary at Joseph.
Saan ba sila nakatira, mga kapatid? Hindi ba sa Nazareth? Sa Nazareth, isang maliit na syudad ng Galilee. Kaya mga kapatid, hindi na sila dinala ng Lord sa Bethlehem. Wala na si Lord doon. Pagkapanganak ni Mary, dinala na ni San Jose pauwi. Inuwi niya na sa Nazareth. Kaya nang dumating ang mga pantas, bahay na po ang dinatnan nila. At si Mary, kalong-kalong na yung kanyang anak, si baby Jesus, ang Panginoon, doon nila sinamba ang batang Jesus. Napakalinaw po, no? Kaya sinamba nila at inandugan ng kanilang mga regalo, gold, frankincense, and myrrh. Kung titingnan mo, 3 regalo ito eh. Pero hindi ibig sabihin yan, 3 hari na yon. Doon nila kinuha yung idea ng 3 kings eh. Dahil 3 raw ang regalo, pwede namang bawat wise man, dahil puro mayayaman yon, bawat wise man may kanya-kanyang regalong ginto. Maaaring may dala silang iba-ibang baretang ginto, barang ginto. May kanya-kanyang dala silang frankincense, myrrh, mga kapatid. Kaya makikita natin yung, dahil pare-pareho silang mayayaman, pare-parehong may mga gold yun. Kaya yun po, kaya tinawag sila ng Lord na mga matatalino o mga pantas. Mga matatalinong tao mula sa malayong silangan, mga wise men. Mayayaman po yan. Kaya nga tinawag sila ng Lord na matalino kasi isipin mo, sumamba sila sa baby Jesus. Napakalayong lugar. Ibang bansa, naglakbay sa napakadelikadong disyerto. Maraming tulisan. Pero nilakbay nila para lang makita ang hari ng mga hari, si Jesus. Kaya hinandugan nila ng gold, ibig sabihin pinakamataas na metal, pinakamahal, no? Ibig sabihin, sinisimbolo ng kingship, no? At siya po ay hinandugan nila ng the best na handog. Frankincense, ginagamit sa pagsamba, paghahandog ng mga saserdote. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ay kailangang sambahin. Siya po'y sinasamba. Dahil hindi siya tao lang. Katulad ng tinuturo po ng mga, alam nyo na, tuturo niya, no? Kaya may nagtuturo na tao lang si Kristo. Pero hindi, siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Kaya frankincense, ibig sabihin, kailangang sambahin natin siya. Myrrh, mamahaling pabango, ibig sabihin, ang binandog ng mga wise men, hindi basta-basta. Naghandog sila ng the best sa buhay nila. Alam nila ang kasulatan. Binabasa nila ang Old Testament, Pentateuch. Nalaman nila ang kalooban ng Lord. Pag naghandog ka, sabi ng Lord, pag kayo naghandog sa akin, huwag kayong maghahandog ng mga hayop na susunugin, na pilay, na bulag, lumpo, o may kapansanan. Gusto ng Lord maghandog tayo yung perfectong handog. At the best. Yun po ang sabi ng Lord. Huwag yung pilay. Huwag yung bulag, sabi ng Lord. Kaya ngayon mga kapatid, kaya tinawag sila ng Lord ng mga wise men, talagang matatalino talaga. Sumasamba sila. Kaya lahat tayo sumasamba sa Lord, tinatawag din tayo ng Lord ng mga wise men, wise people of God, no? Kaya tandaan nyo po, wala pong 3 kings. Walang Melchor, Gaspar at Balthasar sa Bible. Yan po yung imbento lang po. Para bang inimbento lang nila na petsa ng katulad ng kamatayan ni Kristo. Diba yung mahal na araw? Kapag mahal na araw, Biyernes Santo, sinasabi nila sa araw nito namatay si Kristo. Pero ang totoo, hindi naman po tama yung petsa eh. Kasi sa Bible, titingnan mo, nang mamatay si Kristo, taglamig, no? Minsan ang petsang ginagamit nila, Abril. Sineselebrate po ang kamatayan ni Kristo, mahal na araw. Minsan naman ginagawang Marso. Mga kapatid, pag ibig sabihin, tradisyon lang. Naglagay lang sila ng petsa para gunitain, alalahanin po ang kamatayan ni Kristo. Kaya ganun din po ang Christmas. Ito na po. Ang kapanganakan ni Kristo, tinatawag natin ngayon na Christmas. Pero ang totoo, hindi naman po ganun.
Ang Christmas, actually wala po sa Bible, wala akong mababasa sa Biblia na salitang Christmas. Pero tayo po, nakikiisa tayo. Lahat tayong mga Kristiyano, ng mga anak ng Diyos, nakikiisa po tayo sa pagse-celebrate at pag-alaala sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Kaya lang, kailangan ayusin lang po natin. Yung mga petsa, sabi ng iba, ang Panginoon daw ay pinanganak ng... nung una, alam niyo ba ang unang sineselebrate na Christmas? Nung unang panahon? Kung di ako nagkakamali, alam ko, sure na sure ako sa May 25 eh. Pero ang una, parang June 25. Pangalawa, dahil nga po hindi sila sure sa June 25, pinalitan niya ng relihiyon at ang pinalit nila na Christmas ay May 25. May 25. At kahit saliksikin nyo sa kanilang encyclopedia, makikita nyo yan. Ang unang Christmas nila, hindi December 25. Pangatlo na lang po ang December. Maya-maya, napalitan naman ng leader nila, kanilang spiritual leader napalitan, binago na naman yung petsa ng kapanganakan ni Kristo. At ginawa po nila itong December 25. Kaya ang December 25, pangatlo na po na pinalitan nila. At hanggang ngayon, di na nila pinalitan. Tuwing sasapit ang December 25, inaalala nila ang kapanganakan ni Kristo. At wala namang masama ron, inaalala lang naman. Pero yung sasabihin mo, ngayong December 25, pinanganak si Kristo ngayon. Nakita ko pa yung mga kaibigan kong pastor, pag Christmas, nagbibigay sila ng sobre sa mga members para raw regalo nila kay Jesus. Nakalagay doon sa sobre, Happy Birthday, Jesus. Mga kapatid, December 25 daw, yung birthday ni Jesus, kapanganakan. Yun po ang wag natin gagawin. Kasi hindi po natala yan. Wala sa Bible yung December 25. Imbento lang po yun para lang alalahanin ang kapanganakan ni Kristo. Meron po talagang pinanganak ng December 25. Kasi si Kristo hindi natala ang kanyang kapanganakan. Ang itinatala lang noong araw ay yung mga dakilang tao, yung mga hari, mga reyna, mga great generals. Yan po. Yan, natatala yung mga kanilang mga, alam nyo na, kanilang mga kasaysayan. Kaya ang mga kapatid, pati mga achievements nila, mga great achievements nila, nakatala lahat yon, lalo na yung mga hari. Pero yung mga pangkaraniwang tao, anak lang ng karpintero, may minsan wala pong ganon, hindi na tinatala yon. Kaya nga wala silang magitang record ni Kristo kahit sa Israel. Kung kailan siya pinanganak. Wala talaga sa Bible. Kaya yung December 25, inimbento lang po yan para alalahanin lang nila taon-taon ang kapanganakan ni Kristo, tinatawag na tradisyon. Walang masama kung alalahanin natin. Huwag lang nating sasabihin, si Kristo pinanganak ngayon, December 25. Doon tayo magkakasala. Doon tayo magkakamali. Kasi anumang aral na mali, na wala sa Bible, ito po yung sa dyablo. Alam natin na hindi sa Panginoon yon. At ang sabi ng Bible, hindi ako nalulugod, sabi ng Diyos, sa mga anak kong mangmang, sabi niya. Gusto ng Lord lahat po ng ating aral, biblical, naaayon sa Bible. Kaya kami nakikiisa kami sa pag-celebrate ng Christmas. Pag binati kaming Merry Christmas din. Same to you. Happy New Year. Walang masama ron. Talakayin natin mamaya yung salitang Christmas. No? Kaya dito mo tayo sa December 25. Kaya itong December 25, mga kapatid, dati nang sineselebrate ito nung panahon ni Nimrod. Ang unang hari sa mundo nung araw, nung dumadami na ang tao, yung mga anak ni Adan at Eva, mga apo nila, dumami na, mga kapatid, nagkaroon sila ng isang makapangyarihang hari na ang pangalan ay Nimrod. Alam natin ang kasaysayan ni Nimrod, mga kapatid, siya po ay talagang dahil ang tao noon, isang lengguwahe, nagkakaisa,
Kaya marami silang nagagawa. Talagang napaka-powerful na hari itong si Nimrod. Ang kanyang ina, kilala nating lahat ang nanay ni Nimrod, si Semiramis. Si Semiramis ay isang evil queen, masamang reyna. Namatay na ang asawa ni Semiramis, kaya ang pumalit sa trono si Nimrod. Si Nimrod nang mag-asawa na si Nimrod, nagsuggest ang kanyang nanay na masama, evil queen, na wag na siyang mag-asawa ng ibang babae, kundi siya na lang, para hindi mapunta sa iba ang kanilang kaharian, ang trono, mga kapatid. Kaya yun po, sakim itong si Semiramis. Sumusunod naman si Nimrod. Hanggang sa nagkaanak po sila ng isang sanggol na lalaki. At tinawag nila itong Tammuz. Tammuz. Ang sanggol na lalaki tinawag na Tammuz. At yun na po, doon namatay si Nimrod. Nung mamatay si Nimrod, mga kapatid, gumawa na naman ng istorya itong si Semiramis sa kanyang nasasakupan. Ang sabi niya, yung kaluluwa ni Nimrod, nag-reincarnate kay Tammuz na kanilang anak. Mga kapatid, dahil si Nimrod nung una, ibinalita niya sa kanyang nasasakupan na si Nimrod daw ang pinrapisay ng Lord na dudurog sa ulo ng ahas sa panahon ni Adan at Eva. Pero mga kapatid, gawa-gawa lang po ni Semiramis yun. Para ang kanilang nasasakupan, yun nga, sinamba nila si Nimrod. Ginawa nilang Diyos-Diyosan si Nimrod. Kaya nung mamatay si Nimrod, gumawa uli ng istorya si Semiramis. Sabi niya si Nimrod, pumasok sa kanyang anak. Kaya ang sinamba ng mga tao, si Tammuz, na tinawag nilang Tammuz Baal. Tammuz Baal. T-A-M-M-U-Z. Tammuz, Tammuz Baal. Kaya doon nagsimula ang kanilang pagsamba kay Tammuz Baal. Kaya mga kapatid, nang ilibig na po si Nimrod, nasa history ni Nimrod ito. Mga kapatid, nang ilibig na siya sa puntod niya, may tumubo sa puntod ni Nimrod na Christmas tree. Christmas tree. Katulad ng Christmas tree. Kaya ang halamang yon ay pinagkaguluhan ng mga tao at ang sabi nila, si Nimrod po ay parang nag-reincarnate sa isang puno. Kaya tinawag nila ang punong yon na Tammuz tree. Tammuz tree. Kaya mga kapatid, kaya nga nung tuwing sasapit ang kaarawan ni Nimrod, dahil pinanganak si Nimrod, December 25. Tuwing sasapit ang December 25, sineselebrate nila yung kaarawan ni Nimrod na kanilang hari, na kanilang Diyos-Diyosan, at bilang parangal, gumagawa sila ng Tammuz tree tuwing December 25. Yung parang Christmas tree. At pagkatapos nagbibigay sila ng mga regalo, nagre-rejoice, nagsasaya, bilang pag-alaala at parangal kay Nimrod na kanilang hari at Diyos-Diyosan. Kaya nasilip ito ng relihiyon. Nang makita ng relihiyon na ang December 25 ay dati nang sineselebrate nung araw at gumagawa na sila ng Christmas tree o Tammuz tree, pinalitan nila ng December 25 yung May 25 na Pasko o Christmas. Kasi nung araw sineselebrate nila ang Christmas ay May 25. Pinalit nila December 25. Kaya hindi nila alam ngayon yung mga tao gumagawa rin ng Christmas tree. Ano bang kinalaman ng Christmas tree sa kapanganakan ni Kristo? Wala po. Walang kaugnayan ang Christmas tree sa kapanganakan ni Kristo. At walang Christmas tree sa Bible. Mga kapatid, ito'y katotohanan lang. Wala tayong sinisirang aral, kundi kinokorek lang natin yung mali. Pagtutuwid lang ito. Dahil ito ang nakasulat sa Bible. Walang Christmas tree sa Biblia. Walang December 25 na kapanganakan ni Kristo. Hindi natala yan.
Kaya mystery yan. Kaya nga mga kapatid, ang tunay na pinanganak ng December 25, si Haring Nimrod. Mga kapatid. Kaya ngayon, yun po, ginawa nilang December 25. Kaya ngayon, tuwing sasapit ang Disyembre, pinangaral nila yan na gumawa kayo ng Christmas tree. Ganun po, no? Ginawa nila yan. Kaya minsan lalagyan pa nila ng bulak, yung Christmas tree. Ibig sabihin, nagyayelo, nag-i-snow. Nung ipinanganak si Jesus, nag-i-snow. Kaya nga may bulak eh. Nung kami nasa elementary, ginagamit namin noon na yung bula ng sabon. Yung bula ng sabon, pabubulay mo yung sabon na mabango. Tapos yung bula, pag makapal na, inilalagay namin sa puno. Simbolo na nagyayelo, nag-i-snow. Nung ipinanganak si Jesus daw, December 25. Kasi ang December 25 sa Bethlehem, nagyayelo talaga, nag-i-snow. Pinakita sa television, nakita ko yan ng nakita ko yan. Isang programa may programa ang isang evangelist, pinakikita niya ang Jerusalem, pati na ang Bethlehem. Sabi niya, tignan niyo ang Bethlehem sa panahon ng Pasko, December 25. Pinakita po yung mga halaman, mga punong kahoy, may mga puti-puting snow. Kaya pala, pag gumawa sila ng Christmas tree, nilalagyan ng bulak para simbolo na nag-i-snow. Kaya nga, makikita mo na maling-mali ang December 25. Sapagkat nang ipinanganak si Jesus Christ, hindi po tagyelo o winter. Tingnan natin dito sa Lucas 2:8, lalo nating makikita ang katotohanan at ang katotohanan ng magpapalaya sa atin. Ang salita ng Diyos. Ito ang katotohanan. Luke chapter 2 verse 8, pakinggan natin. Ang paliwanag naman ni Apostol Lucas tungkol sa kapanganakan ni Kristo. Yung kanina, ang nagpaliwanag si Apostol Mateo. Ngayon si Lucas, Dr. Lucas. Apostle Luke, verse 8. Chapter 2, verse 8 ng Book of Luke. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. Tingnan niyo po, ang linaw. At may mga nangipanganak si Jesucristo, sa gabing yaon, may mga pastol ng tupa na nag-overnight, na nagpapastol ng tupa sa parang, sa kabukiran, keeping watch over their flock by night. Binabantayan nila yung kanilang mga pinapastolang tupa sa gabi hanggang umaga yon, mga kapatid. Overnight yan. Hindi ka pwedeng magpastol ng tupa kapag winter. Kapag nag-i-snow, mga kapatid, ay mamamatay ka sa ginaw. Mamamatay ka sa ginaw. Kapati yung mga tupa, nagkakasakit. Pag nag-i-snow, yung mga tupa nasa kwadrang lahat. At saka lang po, pinakakain doon sa kwadra, sa kulungan. Pero yung ilalagay mo sa nag-i-snow, mamamatay. Parang mga kambing din yan eh. Ang kambing, mahina sa tubig. Pag naulanan yan, namamatay. Takot sa tubig ang kambing. Kaya nga pag ang kambing laging nauulanan, mamamatay po yan. Ganun din ang tupa. Bawal sa mga tupa yung magdamag silang naka-expose doon sa snow o yelo. Kaya maliwanag, kung may nagpapastol ng tupa, hindi po Disyembre yun. Hindi taglamig. Kasi pag taglamig o tag-winter, wala pong pwedeng magpastol ng tupa. May mamamatay sila sa ginaw, mga kapatid. Kaya yung mga tao pag winter, nagyayelo, nasa bahay lahat yan, nagpapainit. Meron silang mga pugon doon, papainit sa pugon, umiinom ng mainit na siguro, inumin, maring tsaa, maring coffee, kung meron man doon. Kaya mga kapatid, ganun pag winter. Hindi sila pwedeng pupunta sa parang magpapastol. Kaya nga dito natin mapapatunayan na hindi December 25. Dahil imbento lang po yung December 25. Pero, gayon pa man, nagkikiselebrate tayo.
hindi masama po na alalahanin ang kapanganakan ni Kristo. Kaya pag Christmas, may nagmamano, mga kapatid, binibigyan natin ng mga regalo, kahit magkano lang, para lalo na yung mga bata, napakasaya nila pag Pasko. At talaga namang napakaganda ng message ng Pasko, mga kapatid. Kaya ito, makikita natin dito yung katotohanan talaga. Hindi December 25. Ito, sabi nito, and lo, the angel of the Lord came upon them. Sa mga pastol. Biglang nagpakita ang anghel ng Diyos sa mga pastol. Sabi ng angel, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Takot na takot sila sa anghel. Nagliliwanag. And the angel said unto them, fear not, huwag kayong matakot. For behold, I bring you good tidings of great joy. Sabi ng anghel, which shall be to all people. Ang ganda nito, mga kapatid. Sabi ng anghel, huwag kayong matakot, sapagkat dinadalhan ko kayo ng mabuting balita. Balita ng dakilang kagalakan para sa lahat ng tao. Ang Kapaskuhan pala, o ang Christmas pala, o ang kapanganakan ni Kristo, kapag inaalala natin siya, yung kapanganakan niya, nagdadala pala ito sa atin ng great joy, kagalakan. Hindi lang sa mga Kristiyano. Sabi ng Bible, to all people, sa lahat po ng tao. Kaya nga pag Christmas season, di ba? Di ba lahat ng tao masasaya? Ano ngayon, punta ka sa mga Tiangge, pati mga Muslim masasaya. Hindi naman sila Kristiyano, pero ang sasaya nila. Bakit? Kasi mabili yung kanilang mga Tiangge, yung mga paninda nilang mga iba-iba, no? Sa Tiangge, mga Muslim, nakikiselebrate din, nakikisaya rin. Kaya para bang napaka ganda ng panahon, no? Yung mga tao makita mo, laging nakangiti, masisigla, masaya. Di ba? Pag holiday season, lalo yung Christmas, sapagkat ito yung prophecy ng angel. Ang kapanganakan ni Kristo ay nagdadala ng great joy to all people. Ano pa? Sabi pa ng anghel, tingnan niyo po sinabi niya. Verse 11, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Sapagkat sa araw na ito, ipinanganak sa city of David ang tagapagligtas. Ipinanganak siya na walang iba kundi ang Kristong Panginoon, si Jesus. Amen. Kaya sabi nito, and this shall be a sign unto you. This shall be a sign unto you. You shall find the baby wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Ito ang tanda. Makikita nyo ang baby Jesus, ang sanggol, ang Kristo, na nakabalot ng lampin. Ang baby at nakalagay sa sabsaban. Sabi niya, nandun sa sabsaban. And suddenly, there was with the angel a multitude of heavenly hosts, praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill toward men. Ang ganda ng message ng Pasko. Anong message pa ng kapanganakan ni Jesus? Sabi ng anghel, at sa lahat ng tao sa mundo, peace, sabi niya, kapayapaan sa mga tao at goodwill toward men. Yan pala ang dala ng Kapaskuhan. Ang kapanganakan ni Kristo, nagdadala raw ng kapayapaan. Totoo po ba yun? Yes. Talagang ang Christmas, lahat ng tao malalambot ang puso. Pati na yung magkakaaway na magkakapitbahay, pagdating ng Christmas, nagbabatian niya ng Merry Christmas. Mga kapatid, lumalambot ang puso, nagkakaroon ng reconciliation,
Ang mga sundalo naman at NPA, sasabihin nila, oh, ceasefire muna. Kasi Pasko naman. Huwag muna tayong maglaban. Wala munang gera. Pagkatapos ng Pasko, sa January, doon na natin ituloy ang labanan, ang gera. Tingnan nyo, pati mga NPA at sundalo, may ceasefire pag Pasko. Sapagat ang Pasko nagdadala raw ng kapayapaan, goodwill toward men. Kaya mga kapatid, napakaganda po ng mensahe ng Kapaskuhan, no? Yung kapanganakan ni Kristo. Ngayon, ito po ang sabi ng Bible. At glory to God in the highest. Ang kapanganakan ni Kristo, kapag ito'y sineselebrate natin, nagbibigay ito ng glory sa Diyos. Amen. Glory to God in the highest. Sapagkat nag-glorify ang Lord. Dahil pinakita ng Lord ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Kung paano niya tayo tinubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Nang ipadala niya ang kanyang buktong na anak na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, namatay ang Panginoon sa krus, nagkatawang tao siya, naging tao siya, para mapakulang sa krus. Para yung kanyang banal na dugo, yun ang naghugas ng mga kasalanan natin, mga kapatid. Kaya, napakaganda po nito. Praise God. Kaya, maganda po itong mensahe ng kapanganakan ni Kristo. Kaya hindi masamang alalahanin natin ang kanyang kapanganakan pagsapit ng December 25 o bago December 25, inaalala na natin, mabuting bagay po yon. Huwag lang nating sasabihin, pinanganak si Jesus December 25. Doon tayo magkakamali. Doon tayo magkakasala. Dahil hindi totoo yun. Hindi December 25 ang kapanganakan ni Kristo. Dahil hindi taglamig. Kaya mga kapatid, yun ang katotohanan sa Bible. Ngayon, balikan natin ang Christmas. Ano bang ibig sabihin ng Christmas? Maraming tao bumabati, Merry Christmas to you, Merry Christmas. Hindi nila naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Christmas. Pag sinabi mo, binati ka ng Merry Christmas, brad, Merry Christmas, sister, bumabati rin tayo ng thank you, same to you, o kaya Merry Christmas din. Di ba mga kapatid? Dahil naintindihan natin yung Christmas. Pero yung iba bumabati ng Merry Christmas, sabi nila dahil kapanganakan daw ni Kristo yung Christmas, wala pong connection yung Christmas sa kapanganakan ni Kristo. Ano bang ibig sabihin ng Christmas? Pag sinabing Merry Christmas, maligayang Christmas. Masayang Christmas. Yung Christmas, ang root word niya ay Christ. Amen po ba? Ang root word Christ. Pagkatapos, plus Mass. Ano yung Mass? The people. Masa. Masang Pilipino. Ang masa. Pag sinabing masa, the people. Maligayang people of Christ. Merry people of Christ. Walang masama ron, mga kapatid. Kung ating unawain mabuti, walang masama ron. Sapagkat talaga namang maligaya tayo kay Kristo. At tayo naman ay mga anak ng Panginoong Jesucristo. Malinaw po yun. Kaya pwede mo sabihin thank you. Talagang tunay na maligaya kami sa Lord. Same to you. Merry Christmas din. Kaya hindi masama po na bumanggit tayo ng Merry Christmas. Pero ang Christmas hindi tumutukoy sa kapanganakan ni Kristo. Ang ibig sabihin ng Christmas, Merry Christmas, maligayang mga tao ni Kristo o mga people of Christ. Yun ang ibig sabihin ng Merry Christmas. Nasaan yung kapanganakan doon? Wala. Kaya mga kapatid, kailangan pag binabanggit natin, naintindihan natin. Sabi ni San Pablo, kailangan meron kayong understanding. Kapag kayo nagpuri sa Diyos, na umawit, nagsamba, with understanding, naintindihan nyo yung inaawit nyo. Kapag kayo nanalangin, with understanding din, naintindihan mo yung prayer mo in spirit. Ganon din po sa ating mga aral. Pag bumabanggit tayo ng Merry Christmas, kailangan naintindihan natin kung ano yung binabanggit nating blessing. Amen. Nagbe-bless ka eh. Pag sinabi mong Merry Christmas, binibless mo sila ng Merry, masaya. May Holy Spirit ka, talagang pagpapala, sasaya yan.
Di ba mga kapatid? Kaya kailangan maintindihan natin yung Merry Christmas. Walang masama ron. Okay? Yung Pasko, ito po, meron pa Pag-aralan natin yung Pasko. Ano ba ang ibig sabihin ng Pasko? May kinalaman ba ito sa kapanganakan ni Kristo? Ang sagot ko, wala. Wala po. Saan natin kinuha ang Pasko? Alam niyo nung araw mga kapatid, ako po yung naging miyembro ng mga parang seminarista. Nagse-seminar kami sa aming pinaka-parokya dito sa San Fernando. Ang aking mentor noon si Padre Canlas, nasa Amerika na ngayon, mga kapatid. Pinaliwanag niya sa aming mabuti ito. Sabi niya, alam niyo ba kung saan nagmula ang Pasko? Sabi nung pare. Saan po? High school ako noon mga third year high school. Ang Pasko ay nagmula sa salitang Paskwa. Nasa Book of Exodus. Mga kapatid. At ito, dito natin tatapusin ang message. No? I-share ko itong Pasko. Walang kinalaman ng salitang Pasko sa birth of Christ. Sa kapanganakan ni Kristo. Dahil ang Paskwa ay tumutukoy doon sa kamatayan ni Kristo sa krus. Kung paano niya tayo tinubos. Balikan natin ang pinagbulan ng salitang Paskwa. Nung iligtas ng Diyos ang Israel sa Egypt, ginamit niya si Moses para ilabas ang bayan ng Diyos. Ang Israel. At sa panahon natin ngayon, tayo ang simbolo ng Israel. Ang Israel ay type ng church ngayon. Nilabas ng Diyos ang Israel sa pagkaalipin sa mga Egyptians. Nilabas tayo ng Diyos sa pagkaalipin ng mundo. Sa kasalanan. Amen. Tinubos tayo ni Kristo. Type natin ang Israel. Nang ilabas sila ng Lord, nagpadala ang Diyos ng 10 salot para mailabas lang sila dahil ayaw silang palayain ni Paraon. Sabi ni Paraon, hindi namin kayo palalayain. Wala kaming tagaygib ng tubig, tagasibak ng kahoy, mga alipin. Sabi niya, mga tamad lang kayo. Hindi namin kayo palalayain. Nagpadala ang Lord ng maraming katakot-takot na salot. 9 na salot, hindi pa rin pinalaya. Hanggang pang 10, sabi ng Panginoon kay Moses, maghanda kayo. Magpapadala ko ng pang 10 salot. Ang salot na ito ay talagang dito kayo palalayain ng mga Egyptians. Dahil ang salot na ito, mamamatay ang mga panganay na anak ng mga Egyptians. Sabi ng Panginoon, ganito ang gawin nyo, sabi ng Lord. Sa buwan ito ang buwan na tatawaging pinakaunang buwan ng taon. Humuli kayo ng tupa na ang edad ay 1 taon o kordero. Tinatawag na kordero. Pag sinabing kordero o Lamb of God o lamb, no? Ibig sabihin, kakatayin. Yung edad ng tupa na eksakto ang edad para katayin. At ang edad na kakatayin ay 1 taon. 1 year old. Sabi niya, humuli kayo sa unang araw ng buwan, alagaan nyo, patabain nyo, pakainin nyo mabuti para tumaba hanggang sa pangalawang linggo, pang 14th day. Sa pangalawang linggo, 2 weeks, pang 14 na araw, mga kapatid, sabi ng Panginoon sa Israel, katayin nyo yung kordero, paduguin nyo. At yung dugo niya, ilagay nyo sa planggana at yun ang iwiwisik nyo sa inyong mga pinto, mga hamba ng pinto, iwisik nyo yung dugo ng tupa. Sabi ng Lord, yung dugong yan, sabi niya, yung dugo ng hayop na yan, yan ang magiging token ko, sabi ng Lord. A sign, parang palatandaan, sabi ng Lord, na kapag nakita ko ang tandang yan, dugo, na nakawisik sa inyong pinto, sabi ng Lord, lalampas sa inyo ang angel of death.
ang kamatayan. At walang mamamatay sa mga panganay niyong anak. Pero sa Egypt, lahat ng anak nilang panganay, mga Egyptians, pati mga hayop nila, mamamatayan sila ng panganay na anak. Kaya kailangan iwisik nyo yung dugo sa inyong pinto. Lahat ng Israel, ginanap po nila yan. Dahil magpapadala ko ng angel of death, anghel na pumapatay. Sabi ng Lord, when I see the blood on your doorposts, ano sabi ng Lord? The plague shall pass over you. The angel of death shall pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you, sabi ng Lord. Hindi kayo mamamatayan ng anak. Walang salot na darating sa inyong tahanan sapagkat ang salot ay lalampas sa inyo. Sabi niya, the plague shall pass over you. This is the Lord's Passover, sabi ng Panginoon. Sa Tagalog, ito ang Paskwa ng Panginoon, sabi ng Panginoong Diyos. Doon nagsimula ang salitang Pasko. Yung Paskwa ay ginawa nila itong Pasko ng relihiyon. Eh malinaw po yan. Yan ang origin ng Pasko. Ang tanong, sino yung tupang yon na 1 taon ng gulang o kordero? Yun ay type ni Jesus Christ. Yun ay type lamang po ng anak ng Diyos na binigay sa atin para mamatay sa krus. Tumubos sa ating mga kasalanan. Yung kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, yun ang winisik niya sa atin. Yun ang winisik niya sa kasalanan natin. Kaya tayo po ay pinatawad ng Diyos. Lahat tayo justified. Lahat tayo naging righteous. Jesus is our righteousness. Amen. Hindi tayo naging righteous dahil tayo mababait. Sabi ng Lord, ang inyong righteousness, ang inyong katuwiran, marumi pa sa basahang marumi. Sabi ni Kristo, naging righteous lang tayo dahil sa dugo ni Kristo. 1 Corinthians chapter 5 verse 21, kung di ako nagkamali. Kaya mga kapatid, yun siya ang ating righteousness. Amen. Kaya nga kailangan manatili tayo sa Kanya. Manatili tayo sa pananampalataya kay Kristo. Pag humiwalay ka kay Kristo, nasan pa yung righteousness mo? Naging righteous lang tayo dahil kay Kristo. Kaya, ito ang Paskwa ng Panginoon, sabi ng Lord. Ang Paskwa pala ng Panginoon ay ang dugo ni Kristo na winisik sa atin. Ano yung dugo ni Kristo? Hindi ba kamatayan niya sa krus? Nang tubusin niya tayo sa krus? Yun ang Paskwa ng Lord. Kaya lahat tayo naligtas. Paskwa, at ito'y ginawang Pasko. Walang kinalaman ng Pasko sa kapanganakan ni Kristo. Ang Pasko o Paskwa ay patungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus. Yung dugo niyang winisik sa ating mga kasalanan. Amen. Kaya mga kapatid, napakalayo. Kaya kung ang relihiyon ang titingnan mo, talagang mali-mali yung kanilang ginawa. Taliwas. Imbis na kamatayan ni Kristo, ginawang kapanganakan yung Pasko. Eh ngayon, wala. Nandun na. Tradisyon eh. Tuwing Pasko, makita mo nagkakaroling. Sa Paskong darating. Di ba mga kapatid? Pasko na naman. O kay tuli ng araw. Mga kapatid, gano'n eh. Yun na kasi ang natanim. Tradisyon. Sayang eh. Kung nung araw na ginagawa yan, nandun na tayo. Baka binatikos natin yan. Kinorek natin. Kaso ngayon, natanim na sa puso ng mga tao yung Pasko. Kaya nga, ngayon sa church, pinapaliwanag na lang natin sa mga kapatiran, sa mga tupa ng Diyos, yung katotohanan. Para sa ganun, yung pagbanggit natin ng mga salitang yan, na may naintindihan natin. Meron tayong understanding, mga kapatid. Kaya yung Christmas, sabi mo, maligayang mga tao, mga anak ni Kristo, maligayang mga people of Christ, masa ni Kristo. Walang masama po ron. Kaya yun ang ating paniniwala. Kaya mga kapatid, itong Pasko, yun po ang Passover o Paskwa na ngayon ginawang Pasko.
Kaya nga mga kapatid, kung mo nakakatawa eh. Baligtad eh. Imbis na kamatayan ni Kristo, naging kapanganakan. Kaya ang sisisi ng Lord yan, yung reliyon na umimbento niyan. Pero tayo, kailangan maituwid natin ang mali. Yung mindset ng mga kapatiran, kailangan maayos natin. Yung mga aral na wala sa Bible, kailangan, mga kapatid, burahin yun. At ang itanim natin, yung tamang aral na si Kristo ay talagang pinanganak bilang tao, wala lang petsa. Pero naniniwala tayo na siya naging tao, pinanganak bilang baby Jesus, at nang lumaki, naging Savior nating lahat. Nakikiisa po tayo ron. Kaya nga pag December 25, lahat tayo masaya, lahat tayo, mga kapatid, yung mga batang nagmamano, pinibigyan natin ng kahit magkano lang. Diba mga kapatid? Yun po ay nakikiisa tayo sa celebration. Dahil totoong ang Panginoon naging tao para magkaroon siya ng dugo at matubos tayo sa ating mga kasalanan. Without shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Kaya kailangan niyang maging kinsman redeemer natin upang matubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya siguro na kahit papaano po, meron tayong konting na-share tungkol sa mystery ng Christmas, mystery ng Pasko. Mga kapatid, naniniwala ako na kahit papaano po, meron tayong nakitang aral sa istorya ng ni Nimrod at ng Christmas tree. Christmas tree, walang Christmas tree sa Bible. Ang tunay na Kristiyano hindi na gumagawa ng Christmas tree. Wala sa Bible yan. Anumang bagay na wala sa Biblia, sa diablo yan. Maling aral yan, mga kapatid. Mabuti pa yung parol. Sabi na iba, pastor, yung parol. Kasalanan bang gumawa ng parol? Sabi ko, hindi. Ang parol ay simbolo lang ng star ni Jesus. Di ba yung star ni Jesus sumubaybay sa mga wise men? Ginaid sila papunta sa bahay ni Mary. Ganon din ngayon. Ang star na yon, alam niyo ba nakasama natin ngayon ang star na yan? Revelation 22 verse 16. Sabi ni Jesus, I, Jesus, have sent mine angel unto you to testify these things unto the churches. I am the root and the offspring of David. I am the bright and morning star. Sabi ni Jesus. Sabi ng Panginoon Jesucristo, ako ang bright and morning star. Siya pala ang star na yon na sumubaybay sa mga wise men. At kasama rin natin siya ngayon. Si Jesus nasa puso na natin. Kaya siyang nag-guide sa iyo. Amen po ba? Kaya mga kapatid, maliwanag ito. Hindi nila alam na si Jesus nag-manifest lang bilang star. Siyang bright and morning star. Kaya mga kapatid, walang bawas, walang kulang po yan. Walang loophole. Walang bawas, walang kulang. Perfect doctrine. Kahit saan tirahin, wala silang matitira sa mensaheng yan. Biblical lang po. At yun ang katotohanan. Walang Christmas sa Bible. Ang Pasko ay Paskwa, kamatayan ni Kristo. Binaligtad, no? Pero yung Christmas, binigyan lang natin ng interpretation. Merry Christmas. Merry, maligaya, Christ, and Mass. The people of Christ. Dahil yung Mass, the people. Masa. Masang Pilipino. Maligayang masa o people ni Kristo. Walang masama ron. Pwede kang magsumabing amen. Thank you. Same to you. Merry Christmas din. Pwede nating banggitin yan mga kapatid. Yung Merry Christmas. Wala pong masama ron. Pero yung Merry Christmas, hindi mo tinutukoy yung kapanganakan ni Kristo. Ang tinutukoy mo, bine-bless mo siya ng kaligayahan. Merry, parang sinasabi mo, God bless you. Di ba? Merry Christmas to you. Parang bine-bless mo siya ng kagalakan. At may Holy Spirit ka, may power yan. Kaya yung binibigkas mo, yung binabati mo, magkakaroon sila ng joy. Mararamdaman nila yung joy ng Holy Spirit, mga kapatid. Kaya yun lang po. Walang bawas, walang kulang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na linggo po. Sa January, siguro baka ma-maintain na natin sa January yung eksaktong sister, siguro mga 7:30. Yes, sis. Kasi ngayon, minsan, umaabot po kami ng 8:30, bago magsimula. Pero maganda siguro, gawin na natin siguro eksaktong 7:30, start po tayo para hindi masyadong gabihin yung ating mga kapatid.
Marami po ang nakikinig, kaya yung kapatid nating mga pastors, mga kamanggagawa sa Panginoon, mga lingkod ng Diyos, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magaganda po yung messages nila, mga comments nila. Salamat po at na-appreciate nyo po yung ating munting live streaming. Kaya God bless you all. At yung mga kapatiran, patuloy po kayong lumago sa Panginoon. At sa Christmas, anong gagawin natin? Sabi ng Lord, whatever you do, in word or in deeds, do all for the glory of God. Araw ng Christmas, i-glorify natin ang Lord, mga kapatid. Pwede nating ipatotoo ang Panginoon Jesucristo, magpatotoo tayo sa mga tao, mangaral tayo. Mga kapatid, bumati tayo sa kanila ng Merry Christmas. Marami pong salamat. Merry Christmas po sa inyong lahat, mga kapatid. Let's pray. Lord Jesus, salamat pong muli sa Lord, natapos na live streaming sa gabing ito. Kahit papano, meron kaming munting aral na na-share sa aming mga baguang kapatiran. Maraming salamat, Lord, sa bawat kaalaman, sa bawat revelation mo tungkol sa katotohanan. Sinabi mo na saliksikin namin ang iyong mga salita sapagkat dito kami lalaya. Dito namin makikita ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa amin. Panginoon, palayain mo mga kapatid na brainwashed sa maling paniniwala. Lord, ipakita mo sa kanila ang katotohanan ito upang lalo kaming maging masaya sa araw ng Christmas. Pag binanggit namin ang Merry Christmas, naiintindihan namin ang aming sinasabi. At alam namin ang iyong kapanganakan hindi December 25. Subalit, naniniwala kami, sumasampalataya kami na ikaw ay naging tao, pinanganak ka bilang sanggol at lumaki ka sa mundong ito bilang isang perpektong halimbawa. Lord, good example. At nang ikaw ay mag-umidad ng 30 anyos, napako ka sa krus ng Kalbaryo, na namatay ka para sa aming mga kasalanan. Tinubos mo kami ng iyong banal na dugo. At winisik mo sa amin ang iyong banal na dugo. Kaya sa oras na ito, lahat kami protektado na ng banal na dugo ni Kristo Jesus. Ang lahat ng salot sa mundong ito, lalampas lang sa amin. Hindi darating sa buhay namin ang mga salot o ang anumang kamatayan. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay nasa puso na namin. Nung araw, siya nasa Belen. Nasa sabsaba ng baka ang baby Jesus. Ngayon, wala na sa Belen ang Panginoon. Ang Panginoon ngayon ay nakahiga na sa Belen ng iyong puso, ng ating mga puso. Kaya Lord, maraming salamat. Lord, sa katotohanan ito na nireveal mo, pagpalain mo po lahat ng aming mga viewers, lahat ng aming mga listeners, lahat ng aming mga followers, at dalayan ko yung hindi pa po nag-follow, sila'y mag-follow sa programang ito at mag-share din sila sa mga kaibigan nila upang ang programang ito marinig din nila at sila ipagpalain din, mapagpala rin, Panginoon. Kaya Lord, pagpalain mo po ang lahat ng aming mga kapatid na nakakasama namin tuwing linggo ng gabi. Pagpalain mo rin po si Feli, ang kanyang pamilya, patuloy kong dinadalangin na patuloy mong ibuhos ang iyong blessing sa kanyang sambahayan. Lord, ang kanilang financial na pangangailangan sa araw-araw, katagpuin mo, i-provide mo pong lahat. Ang lahat ng anak niya, manugang pagpalain mo ang kanilang mga trabaho, hanap buhay. I-promote mo po sila, Lord, sa mataas na promotion. Bigyan sila ng supernatural increase and blessing na siksikliglig at umaapaw. Sa financial, sa material, physical, higit sa lahat. Sa spiritual, ganun din po si Brother Aaron na nasa ibang bansa. Ingatan mo siyang lagi at pagpalain doon po sa ibang bansa. Aming mga kapatid, gamitin mo rin siya sa iyong mga salita doon. Ganun din po si Brother Val, Brother Romy, lahat ng lingkod mo, patuloy mo kaming kahabagan at pagpalain mong lahat ang iyong mga lingkod sa financial, sa material, physical, higit sa lahat sa spiritual, O Lord. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang mga kapatid naming uuwi sa Visayas bukas. Sila Brother Pando, sila Brother Hami, ang kasama niya, mga kapatid namin doon sa Cavite, sila Brother Levi, Brother Edgar, at iba pa. Pagpalain mo po silang lahat. Pati ng kanilang mga pamilya, idinadalain kong lahat, Lord. I-bless niyo po silang lahat at ingatan silang lahat. Sa Kapaskuhang ito, bigyan mo silang ng dakilang kagalakan ayon sa iyong propesiya ng Pasko o kapanganakan ni Kristo, nagdadala ng kagalakan para sa lahat ng tao. Dalayan ko lahat ng aming mga kapatiran
na bigyan mo ng kagalakan sa Christmas season na ito. Hanggang sa Kapaskuhan kayo po ang magpala sa kanilang lahat, Lord God, sa lahat po ng bagay. Maraming salamat. Dalangin ko ang kapayapaan ng iyong iglesia. Ganon din lahat ng kapatid namin sa iba't ibang parte ng mundo, Nueva Ecija, Tarlac, Concepcion, Pampanga, Manila, iba't ibang mga lugar. Bless, Lord, all your children, Lord, all your churches. Panginoon, pagpalain mong lahat at patuloy mo silang revealan ng katotohanan, ng mga deep things of God, ng mga mysteries of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. God bless you all. Merry Christmas po sa inyong lahat. Thank you. Thank you, Lord.